Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sa iyo ang aming papuri, pagluluwalhati, ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa biyaya ng buhay at kalakasan bigay mo po sa amin sa araw na ito. Sa biyaya, O Diyos, ng muling pagtitipon sa iyong banal na harapan upang sama-sama kami na magpuri at sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Ama, sa biyaya pong ito. Alam namin, dakilang Diyos, ito ang ninanais mo, ito ang kinalulugdan mo, O Diyos, na makita sa amin na tulad ng iyong ayon sa iyong mga salita, lahat ng may buhay ay magpuri po sa Diyos. Sa tuwing araw ng Biyernes, dakilang Diyos, alam po namin, kinauuhawan mo ito sa dako pong ito, Diyos, ang pagtitipon ng iyong mga anak upang ikaw ay papurihan. Dalangin namin muli sa aming pagtitipon, lukuban kami ng iyong kapangyarihan at samahan po kami, O Diyos, sa dako pong ito. Hinihiling din po namin na sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, patuloy kami, Ama, balutin ng kanyang banal na dugo at kasihan po kami, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu at patuloy bigyan ng pangunawa sa mga salitang ibabahagi mo po sa amin upang patuloy kaming tumatag sa aming pananalig po sa bugtong mong anak na si Jesucristo at patuloy kami, O Diyos, magkaroon ng hangarin at paglanas at lakas na masunod namin ang iyong banal na kalooban. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kumakato kami sa pintuan ng puso mo. Patuloy mo kaming lingapin sa dako pong ito at ipagkalugnawa ang aming mga kahilingan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig.
At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas, Kabanata 9, simula mga talata 21 hanggang sa talata ay 25. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman ito ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapahamak? Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoon, bigay natin ang palakpak, papuring palakpak para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos, sa Kanya ang lahat ng papuri at kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Handa na ba kayong makinig? Sinong handa na? O, sige, lahat ng handa pwede nang maupo. Muli, isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Sumaatin ngayon ang mga pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Meron ba kayong pangarap sa buhay? Anong nais nyo? Anong pangarap nyo na buhay? Diba? Siguro kung mangangarap na rin lang tayo ng buhay, di magandang buhay na. Amen? Isang buhay siguro na kung saan walang problema. Sino gusto po magkaroon ng buhay na walang problema? Ano? Ayan. Ayan. Buhay na alam natin, maganda, maayos, di po ba? Mapayapa, mga kapatid sa Panginoong Hesus. Buhay na sagana, buhay na masaya. Di ba? Kung yun lang tayo mangangarap, siguro mga ganitong buhay ang naisin po natin sa buhay po natin o pangarapin po natin na buhay. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, yung buhay na ito ay pangarap din ito sa atin ng Panginoong Hesus, kaya ang kanyang pangako na parito siya para bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Amen? Pangarap po yan, nais yan ng ating Panginoong Hesukristo po sa bawat isa po sa atin. Pero itong pangarap, kung ito yung buhay na pangangarapin po natin, mga kapatid, sa ating Hesukristo, hindi po natin yan mararanasan dito sa daigdig na ito. Amen? Bakit po? Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 16, talata 33, sa daigdig na ito, marami kayong kapighatian. Paano sasaya buhay mo? Ayan. Marami tayong kapighatian sa daigdig po na to, ang sabi po. Minsan po, ang sabi po ng isang mayaman, yung isang mayamang hangal, ang sabi niya, ayan, marami na akong kayamanan. Ang sabi niya, hindi na ako kukulangin habang nabubuhay. Kaya ang sabi niya, wala na akong gagawin, kundi ang sabi niya, ganito, uminom, kumain, magsaya, ang sabi ng mayamang iyon. Tapos ang sabi ng Panginoong Hesus nung sandali na yan, sabi niya, hangal, kukunin ka na ngayong gabi. Ano? Kukunin ka na. Kasi yung pangarap niya, ang sabi po ay, wala na siyang gagawin. Diba? Yung lahat ng pangarap niya na yon, hindi kayang ibigay iyon ng kanyang kayamanan. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, kung gusto mong maranasan ang ganyang buhay, isasama na kita. Ang plano ng Panginoong Hesus, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ang sabi niya, plano niya yung buhay na yan para po sa atin. Pero yung buhay na yan, hindi po yan makasanlibutan na buhay. Alam natin, mararanasan lang natin yan lahat kapag nasa piling na tayo ni Lord. Amen?
Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, walang iba, sabi niyang daan patungo po roon, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yung buhay na yan ay para po yan sa atin. Mararanasan po natin sapagkat yan ay buhay na kung saan itinalaga na sa atin ng Diyos doon sa kanyang kaharian. Subalit mararanasan natin yan sa buhay po natin kung tayo'y makakarating po doon. Amen. At para makarating tayo doon, ang sabi niya, sumunod tayo sa Kanya. Amen. Sinong ibig sumunod sa ating Panginoon? Papurihan natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi sa Ebanghelyo po natin, ang nais sumunod sa ating Panginoong Jesucristo ay kalimutan niya ang ukol sa kanyang sarili. Kalimutan niya ang ukol sa kanyang sarili. Kung kakalimutan natin ang ukol sa ating sarili, anong una mong dapat kalimutan? Ano ang dapat nating kalimutan sa ating sarili kung ito'y kinakailangan kalimutan para makasunod tayo sa ating Panginoong Jesucristo? Kalimutan mo pangalan mo. Okay lang ho ba yun? Di po ba? Kasi minsan, yan ang hindi natin makalimutan sa mundo pong ito. Di po ba? Pag-ibig kong sabihin po sa inyo mga kapatid ay ang ganito. Nais ko po ipakita sa inyo. Ang sabi po sa aklat ng Pilipos, kabanata po ay 2 at talata po ay 4. Sabi po roon, bagamat siya ay Diyos, hindi po siya nagpumilit maging kapantay ng Diyos. Hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos at siya'y namuhay bilang tao. Amen? At sumunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan sa krus. Ano yung kinalimutan ni Kristo? Mismo po yung kanyang pagiging Diyos. Amen? Kaya sabi ko, kalimutan natin yung ating pangalan. Kasi minsan, may mga dito hindi natin makalimutan. Di ba? Anong pangalan mo dito sa mundong ito? Attorney ka, doktor ka, engineer ka. Amen? Na minsan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, na yung mga bagay po na yan, di ba, hindi natin makalimutan. Senador ako, congressman ako, contractor ako. Marami tayo na kung saan taglay mga pangalan meron dito po sa daigdig mga kapatid na minsan hindi natin makalimutan. Ang ibig ko'y parating po sa inyo, kalimutan natin kung ano ka, kung sino ka. Amen. Para tayo makasunod sa kalooban sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag kinalimutan mo yung pangalan mo, mga kapatid, para makasunod sa ating Panginoong Jesucristo, iisang pangalan ang tataglayin mo. Amen? Yung pangalan na tataglayin mo ay ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag tinaglay mo ang pangalan ng Panginoong Jesus, ang tawag sa iyo, followers ni Jesus. Servant of God. Di po ba? Yan ang tawag po sa atin, disciple po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi na pangalan mo ang dala-dala mo, kundi pangalan na ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ngayon, kung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ang dala-dala na po natin dahil tayo po ay sumusunod na po sa kanyang kalooban, dapat natin makita yung nagtataglay ng pangalan na ito na Jesucristo, mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, kung ano yung kanyang nagiging kalalagayan sa daigdig na ito. Dahil kung ano ang kanyang nagiging kalalagayan sa daigdig po na ito, at yung pangalan na yan ay tataglayin mo, kung anong kanyang nagiging kalalagayan sa daigdig na to, magiging kalalagayan mo rin. Amen. Kaya kung tayo susunod sa Panginoong Hesus, ang pagsunod sa Panginoong Jesucristo ay pagsunod sa kanyang mga yapak. Amen. Masarap pa sumunod kay Lord. Ito ang alok ni Satanas, pakinggan niyo po. Sabi ni Satanas, nakikita mo ba yung mundong iyan? Yung yaman ng mundong iyan? Nakikita mo ba iyan? Lahat yan, ibibigay ko yung yaman, kaharian ng mundo, ibibigay ko yan sa iyo kapag sumunod ka sa akin. Tapos ang sabi ng Panginoong Jesus, sabi ng Panginoong Kristo, gusto mo bang sumunod sa akin? Pasanin mo ang krus. Anong pipiliin nyo?
magkaroon ng mayaman na kayang ibigay ni Satanas o magpasan ng mabigat na krus. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po mga kapatid na ipinapakita po dito, ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 15 at talata po ay 18. Kung napupot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malaman na puot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Ito'y napupuot sa inyo. Ang sabi po, ang sanlibutan ay napupuot sa ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi niya, kung tataglayin natin yung pangalan na to, kung tayo susunod sa pangalan pong ito, ang sabi po, tulad niya, tayo'y kapupuutan din ng sanlibutan. Amen? Ang sabi po ni San Pablo, may sinabi po si San Pablo po sa talata po sa Aklat ng Gawa, ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi po sa Aklat ng Gawa, kabanata po ay 10, kabanata po ay 9, talata ay 10. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya, pumunta ka sa kalye, matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso, na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain nakita kaniyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito. Tungkol sa mga kasamaang ginagawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Nung tawagin ng Diyos si Saulo o si Pablo, ang sabi po ng Diyos, ipapaalam ko sa kanya ang lahat ng tiisin na dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Amen? Kikita niyo yung pagkatawag kay Pablo, hindi sinabi, kaya ko siya tinawag kasi gusto kong pagpalain ang buhay niya. Amen. Kundi ang sabi po, kaya siya tinawag po ng Diyos dahil nais po ng Diyos si Pablo na to ay gamitin po ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat at bilang tao na gustong gamitin po ng Diyos, ang sabi po dito sa ating binasa, ang sabi po dapat malaman niya kung ano yung dapat niyang tiisin sa pagsunod niya sa aking kalooban. Amen. Handa po ba tayo? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Tiisin po iyan mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo na dapat malaman po natin na ang sabi nga po dyan, dapat handa nating kalimutan ang ukol sa ating sarili. Amen? Tayo po, marami po sa inyo dito minsan, alam po natin na kayo na mga pumunta po dito, may mga pinag-aralan. Amen. May mga pinag-aralan na minsan, yung pinag-aralan natin yan, kung ano yung pangalan niya na ibinibigay sa atin, minsan hindi yan ganun kadali kalimutan. Amen? Kaya minsan, dahil taglay-taglay pa natin iyan, hindi ka basta-basta na kung saan minsan, papayag na aapihin ka dito. Tama? Di po ba?
Umalis ka ng Pilipinas, doktor ka, tapos dito, maglilingkod ka ng ganyan. Di ba? Na minsan sisigaw-sigawan ka. Minsan lumalaban ka kasi alam mo, hindi dapat gawin sa iyon dahil alam mo kung anong mayroon ka. Amen? Pero ang hindi mo lang naalala, kung anong pinirmahan mo. Amen? Na kung saan, kung anong pinirmahan mo, dapat doon mo inilalagay ang sarili mo. Amen. Kung ang pinirmahan mo, mas mataas doon sa kalalagayan mo, doon ka. Pero kung ang pinirmahan mo, kinakailangan ibaba mo ang sarili mo, dapat doon ka. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na ang sabi po sa unang sulat ni Pedro, kabanata po ay, dito sa unang sulat ni Pedro, kabanata ay 4, at talata po ay 12, sinasabi ang ganito, mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kapag kayo'y inalipusta dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring maparusahan ang sino man sa inyo bilang mamamatay tao, magnanakaw sa larin o mapanghimasok sa di dapat panghimasukan. Ngunit huwag ikahiya ni numan kung siya'y maparusahan dahil sa pagiging Kristiyano. Bagkos magpasalamat siya sa Diyos sapagkat taglay niya ang taguring ito. Purihin natin ang Jesucristo. Ang sabi po, magpasalamat ka, bakit sabi po, taglay mo yung taguring pagiging Kristiyano na ibig sabihin, lingkod ni Kristo. Amen. Taong sumusunod sa kalooban, na bubuhay na sumusunod sa kalooban ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Kaya ang sabi po diyan na normal lang ito sa isang Kristiyanong naghahangad sumunod sa kalooban ng Diyos, yung mabibigat na pagsubok, yung mga tiisin na yan, sapagkat sumasa iyo ang Diyos. Na kung paano dinanas siya sa daigdig na to, yung mga pagsubok na yan, normal lang yan kapag tayo nakipag-isa kay Kristo. Amen. At alam naman natin kung paano napagtagumpayan ni Kristo ang lahat ng iyan. Amen. Magtatagumpay tayo kung patuloy tayong susunod sa kalooban ng Diyos. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa, ang sabi po, pasanin ninyo ang krus. Madali ba yun? Diba ito kanina sinasabi sa si Satanas, itong alok niya, ang ganda-ganda. Tapos tayo makikipag-isa kay Kristo, itong sabi ng Panginoon Hesus, pasanin mo to. Amen? Alam naman natin, ang pasaning iyan ay isang pasanin na kung saan gumawa tayo ng mabuti sa iba na walang kapalit tulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Pasan-pasan ng Panginoong Hesus nung siya'y naparito, pasan-pasan po ng Jesucristo yung krus po. Di ba? Pasan-pasan niyo po yan. Hanggang sa kanyang kamatayan, hindi niya yan binitawan. Bakit? Kasi ang krus na yan, mga kapatid, yan po ay kabutihan. Kabutihan. Amen? Kabutihan po yan na kung saan gustong gawin ng Panginoong Jesucristo para po sa atin lahat. Kaya sa pamamagitan ng krus po na yan ng ating Jesucristo, alam po natin kung paano ang biyaya ng Diyos dumaloy sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kung paano nagkaroon ng kapatawaran ang ating mga nagawang pagkakasala at tayo ay sa ngayon ay magiging kabahagi sa kaharian ng Diyos at ituring mga anak ng Diyos. Amen? Dahil po dyan sa krus na pasan-pasan ng ating Jesucristo na kung saan ang krus na yan ay nagsisimbolo ng lahat ng kabutihan gustong gawin ni Kristo para po sa atin lahat. Amen. Sa atin ngayon, anong pasan-pasan natin ngayon? Anong pasan-pasan natin ngayon na kung saan mga kapatid ay dapat pasan natin araw-araw?
dapat araw-araw may pasan-pasan tayong kabutihan na dapat nating gawin para sa ating kapwa. Amen? Kung paanong pasan-pasan ni Kristo ang krus ng kabutihan. Amen? Para sa ikabubuti po natin lahat, dapat araw-araw sa puso po natin ay mayroong laging hangarin araw-araw na sa araw na ito, yung kabutihang ito ang gagawin ko kanino man. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Na dapat po sa puso po natin naririyan lang. Alam ko naman yung inyong pagparito ay pasanin po talaga yan. Kaya kayo na parito kasi pasan-pasan nyo ang inyong mga mahal sa buhay. Amen? Ang pagtitiis meron kayo dito mga kapatid ay isang pasanin iyan na kung saan hindi para sa inyong kapakanan lang, kundi para sa kanilang kapakanan. Amen? Hindi madali malayo. Amen? Sa mga mahal sa buhay, na kung saan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, minsan sila ang saya-saya nila doon. No? Iba? Araw-araw, hindi sila kinukulang ng pagkain, may merienda pa. Diba? Pero kayo dito na nagtitiis na kung saan ay para pasanin sila at magawa yung mabuti para sa kanila, minsan nagkukulang. Amen? Sila 6 na beses kumakain, kayo minsan 2 lang. Di po ba? Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pero nawa wag tayong mapagod pasanin ang kabutihang iyan para sa kanila. Amen? At kung mayroon pa po tayo na kung saan magagawa na kabutihan para na kung saan yung kabutihan na yan ay patuloy pa mapagyaman na hindi lang para sa kanila, nawa madala natin yan araw-araw at patuloy maibahagi sa ating kapwa. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Amen. Na minsan, alam ko na minsan nakakaranas na rin kayo ng kapaguran. Amen. Pero talaga yung napakaganda kasi kapag pinasa natin, kagaya ng Panginoong Kristo, pinasa niya yung mabigat na krus na yan na kung saan pasan-pasan niya na may pagmamahal. Amen? Mayroong pagmamahal. Kaya yun din naman ang ating pinaguhugutan nyo dito ng kalakasan. Amen? Na kahit na nararanasan yung hirap na yan, pero yung hirap na yan natitiis nyo dahil sa pagmamahal meron kayo sa kanila. Na handa nyong tiisin, handa pa rin kayo magsakripisyo para po sa kanila dahil na kung saan may pagmamahal na ginagawa natin iyan para sa kanila. Nawawag kayo mapagod magmahal. Amen. Tanong mga kapatid mo, sister, brother, napapagod ka na ba magmahal? Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Hindi nakakapagod magmahal, di po ba? Dahil masarap magmahal, lalo na kapag naranasan mo kung paano ka minahal ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Na ang sabi pa po dyan sa ating binasa ay ang ganito. Ang sabi po, ialay ninyo ang sino man mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay siyang magkakaroon ng buhay. Amen? Mag-alay ng buhay. Ibig sabihin, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Amen? Ibigay natin yung ating buhay sa Kanya. Kapag ibinigay mo ang buhay mo kay Lord, yung buhay na yan, ipamimigay din ni Lord. Amen? Handa ba kayo? Yung buhay na binibigay natin kay Lord, handa ba kayong ipamigay din yan ng Panginoon? Diba? Dapat handa po tayo. Kasi kung paano ibinigay ng Panginoong Jesucristo, yung buhay niya sa atin, kapag yung buhay meron tayo, ibibigay natin sa Panginoong Jesucristo, ang buhay na yan ay ipamimigay niya rin para magamit sa paggawa ng kabutihan sa sino paman. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa sulat po ni Pablo sa aklat ng Pilipos, kabanata po ay 1 at talata po ay 2. Kabanata ay 2 at talata po ay 1. Sinasabi po dito sa aklat po ng Pilipos ay ang ganito.
Nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Amen? Nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? Naaaliw ba kayo ng pag-ibig ng Panginoon? Ang sabi pa po rito, may pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangaring tumulong sa iba? Purihin natin ang Panginoong Hesus. Sino po may nadaramang hangaring na tumulong sa iba? Purihin natin ang Panginoong Hesus. Hindi mo yan magagawa, hindi ka magkakaroon ng ganong pagnanasa kung ang buhay mo ay hindi nakaugnay kay Kristo. Kung hindi po nagbibigay ng kasiglahan sa buhay mo, yung buhay mo na nakaugnay sa ating Panginoong Hesukristo. Pero kapag yan ay nagbibigay, kapatid, at naaaliw ka ng pag-ibig ng Panginoong Hesus, yung buhay na yan ay magkakaroon ng hangarin, makatulong, makagawa ng mabuti sa iba. Amen? Na tulad ng sinabi ni San Pablo, yung buhay na yan nakaugnay sa Panginoong Hesus, ang sabi niya ay ang ganito, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yung buhay ni Pablo na ang sabi na kaugnay sa ating Panginoong Jesucristo, ang tanging hangarin ni Pablo, yung buhay na yan ay huwag magkulang. Amen? Huwag magkulang ng lakas ng loob, para ang sabi niya, yung buhay na yan na kaugnay kay Kristong ibinibigay niya sa ating Panginoong Jesucristo ay magamit para maparangalan ang Panginoong Hesus sa mabuhay at sa mamatay. Amen? Mabigyan niya ng karangalan ang ating Panginoong Hesukristo. Nakikita niyo kung ano mayroon sa puso ni Pablo. Amen. Na dapat yung mayroon sa puso ni Pablo ay magiging taglay dinawa ng puso ng bawat isa po sa atin. Kaya sabi ni San Pablo, hindi tayo sumusuntok sa hangin. Amen. Bawat ginagawa natin para sa karangalan ng Diyos, lahat iyan ay gagantimpalaan ng Diyos sa takdang panahon. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoon. May inaanak ako. Yung inaanak ko po ay sa kasal, bulag. Bulag yung lalaki. Nakakakita yung babae. Ayan. Sino yung bulag? Ay, yung lalaki, ano. Yan. Kaya ang tanong ko noon, bakit mo naman napili na siya ang mahalin? Ayan. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang sabi niya sa akin, Brad, sa totoo lang, ilang ulit na ako nagmahal. Kaso, ang sabi niya, yung pagmamahal na inialay ko ay tila bagay pinaglalaruan, hindi pinahahalagahan. Ngayon, nung makilala ko si El Shaddai, ang sabi niya, sa akin, sabi niya, yung buhay ko, itinatalaga ko na lang kay El Shaddai. Itinalaga ko na kay El Shaddai. Pero dumating ang oras na ang sabi niya, parang naririnig ko yung sinasabi ni El Shaddai, kung ibinibigay mo sa akin ang buhay mong iyan, ibigay mo sa Kanya. Doon sa bulag na iyon. Kaya sa tuwing nakikita ko, pag nagpo-post yun sa Facebook, ang saya-saya niya. Ang saya-saya niya. Kaya nung marinig niya yon, ang sabi niya, Brad, tinuruan ko ang puso kong mahalin ang taong iyan, na kung saan para sa akin nung panahon na yan, ayaw niya na magmahal. Pero ang sabi niya,
kung binaliwala nila yung pagmamahal kong iyon, sabi niya, ba't hindi ko ibigay sa taong ito? Amen? Kaya masaya sila. Makikita po natin, nung sandali po na yan mga kapatid sa ating Penso Kristo, doon po natin makita kung paano niya itinalaga yung buhay niya kay Lord. Pero dumating ang oras, sabi ni Lord, kung ibinibigay mo yung buhay mo na yan sa akin, ibigay mo sa Kanya. Kasi yung bulag na yon, ano po yon? Siya rin ang tumutugtog sa mga gawain na El Shaddai. Siya rin ang tumutugtog kahit saan doon sa lugar na yon. Siya po ang tumutugtog mga kapatid sa ating Penso Kristo. Kagamit-gamit siya sa gawain ng ating dakilang El Shaddai. Kaya siguro sabi ni Lord, kailangan kanyan para patuloy ko siyang magamit. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Heso Kristo. O, ngayon, sabi nga ni Father, nung kinakasal sila, sabi ni Father, alam mo brother, kung nakikita mo lang kung anong ganda mayroon sa harapan mo ngayon. Ano? Sabi ni brother, Father, matagal ko nang nakita yan. Ano? O paano niya nakita yon? Nakita niya kung anong kagandahan nung sandali na yan, nung inihaharap niya sa altar dahil sa pagmamahal na ipinadama sa Kanya. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Kaya nung ibigay po ni Pablo ang buhay niya sa ating Panginoong Hesukristo, yung buhay din na yan ay kung saan ay ipinamimigay din ng ating Panginoong Hesukristo para po sa kapakanan ng iba. Na ang sabi po dito sa Aklat ng Gawa, kabanata po ay 20 at talata po ay 22, may sinasabi po rito. Ito ang sinasabi, Ngayon sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito po'y inuutusan si Pablo na pumunta sa Jerusalem. At ang sabi niya, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin doon, pagkabilanggo at kapighatian. Narinig niyo po? Nung italaga po ni Pablo yung kanyang sarili po sa Diyos, ang buhay ni Pablo ay ipinamimigay din ng Diyos sa pamamagitan na kung saan sinusugo niya si Pablo pumunta sa Jerusalem. Pero pagpunta ni Pablo sa Jerusalem, ang sinasabi sa kanya ng banal na Espiritu, ang naghihintay sa iyo doon ay pagkabilanggo at kapighatian. Amen? Pagkabilanggo at kapighatian. Subalit itong sagot ni Pablo, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, ito ang tinanggap ko sa Diyos. Amen? Tinanggap ko sa Diyos ay ang magpahayag ng mabuting balita. Kaya kahit panganib ang nag-aantay kay Pablo sa lugar na yon, ang sabi ni Pablo, walang halaga sa akin ang aking buhay. Ang mahalaga, magampanan ko. Amen. Yamang ibinigay ko ang buhay ko para sa Kanya. Ang mahalaga para sa akin, magampanan ko ang ibinibigay niyang tungkulin sa akin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Nasa atin mga kapatid, nawa, tulad po ni San Pablo po na ito, nawa, huwag tayong mapagod. Amen. Sa pagsunod sa kalooban po ng ating Jesucristo. Na ang sabi ng Panginoong Hesus, kung tunay na ibinibigay mo yung buhay mo sa Kanya, ang sabi ng Jesucristo, ito ang tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal, kung paano ko inialay sa iyo ang aking buhay, ialay mo rin ang buhay mo para sa iyong kapatid. Amen? Sabi ni Satanas, yan lahat bigay ko sa iyo. Pero kay Lord, isa lang sinasabi ng Lord,
Kahit maghirap ka, sabi ni Father kanina, ang mahalaga, magmahal ka. Amen. Kahit anong tiisin ang dandasin mo, ang mahalaga, yung pag-ibig na yan ay manatili sa puso mo para magawa mo ang mabuting nais ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Sa binasa po nating Ibanghelyo, ang sabi po rito ay ang ganito. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapahamak? Makamtan man ng tao ang lahat ng kayamanan sa mundong ito. Ang sabi po, anong saysay niyan kung ikakapahamak mo naman? Anong ibig sabihin dito? Nasa iyo nga ang lahat sa mundong ito, pero ang kaluluwa mo naman nakasanla kay Satanas. Amen. Huwag natin hayaan. Amen. Na makamtan mo ang lahat ng gusto mo meron sa mundong ito. Pero yung kaluluwa mo hindi hawak ni Kristo. Amen. Hawak ni Satanas. Kanina sa isang awitin, napakasarap ng awitin pong iyon. Narinig yung awitin kanina? Durugin man ang puso ko, ikaw pa rin ang nakaukit. Ikaw pa rin ang makikita sa puso pong iyan. Na nawa, anumang ginagawa natin, na dumadaan man tayo sa pagtitiis, si Kristo pa rin ang nakikita sa bawat isa sa atin. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo. Lagay niyo po sa tapat ng puso niyo po inyong dalawang kamay. Hindi baling nagtitiis, basta gumagawa ng mabuti. Ang tanging kayamanan meron tayo ay ang pagmamahal na inilalagay ni Kristo sa puso po natin. Huwag natin alisin yan. Pagyamanin natin iyan sa puso ng bawat isa po sa atin.
Panginoong Jesus, sa mundo pong ito, batid mo ang lahat ng mga tiisin. Meron po kami lahat ng mga suliranin. Sapagkat alam mo, habang kami naririto sa daigdig na to, ang mga dinanas mo maaari din naming danasin. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus. Magkadurog-durog man ang puso po namin sa anumang nais gawin ng mundo sa amin. Mahalaga, Panginoong Jesus, manatiling na ikaw ang nakaukit sa puso po namin. Ikaw ang patuloy masumpungan sa puso po namin. Ang pag-ibig mo ang patuloy, Panginoong Jesus, na makita sa puso ng bawat isa sa amin. Panginoong Jesus, alawin mo kami ng iyong pag-ibig. Alawin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Nang patuloy ang puso namin ay huwag mapagod. Nahangarin, Panginoong Jesus, na laging gumawa ng mabuti sa aming kapwa, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga pinaglilingkuran, Panginoong Jesucristo. Alawin mo, Lord, ng pag-ibig mo ang bawat isa sa amin. Dalangin ko, Panginoong Jesus, patuloy mo kami biyayaan ng magandang kalusugan, kalakasan, Panginoong Jesucristo. At habang kami naririto sa lugar ng Hong Kong, Panginoong Jesus, patuloy mo kaming itago sa iyong banal na kalinga, Panginoong Jesucristo. Ang pagsasama mo sa amin, ang patuloy po naming dalangin, Panginoong Jesucristo. At dalangin namin na mahabang kami naririto, punuin mo kami ng mabubuting bagay na aming mga pangangailangan, Panginoong Jesucristo. At higit sa lahat, Panginoong Jesus, ipagkaloob mo rin sa aming mga mahal sa buhay ang mabubuting bagay na kanilang pangangailangan araw-araw. Dakilan Diyos, pagpalain mo makamay ng aking mga kapatid, na sa mga kamay na yan, Ama, patuloy mo ipagkaloob ang mga pagpapalang kailangan nila sa buhay nila araw-araw, kailangan ng kanilang mga mahal sa buhay, at mga pagpapala, Panginoong Jesus, na patuloy naming, Ama, magagamit para ipamahagi o ipadama ang pagmamahal mo, Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoong Jesus. Balutin mo kami ng banal mong dugo at ang lahat ng sanhi ng karamdaman sa aming katawan, pawiin mo, Panginoong Jesucristo. Pagpalain mo, dakilang El Shaddai, ang group ng Friday Group, dakilang Diyos naming nasa langit. Gamitin mo ang bawat isa po sa amin upang makaakay pa ng mga kaluluwa, Panginoong Jesus, na magtatalaga ng paglilingkod sa iyo, Ama. Mga kaluluwa, Panginoong Jesucristo, na kung saan patuloy, Panginoon, makasama namin upang ikaw sa dako nito ay mapapurihan, O Diyos, at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, dakilang El Shaddai. Buksan mong durungawan ng langit at ang bawat dalangin ng bawat isa sa amin, patuloy mong dinggin sa ngalan ng Panginoong Jesus. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa Panginoong Jesucristo. Ama naming nasa langit, narito po ang kahilingan ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na kung saan hindi napapagod sa paggawa ng mabuti. Kaya nananalig kami na sa mga sandali na to sa aming paglapit sa trono ng iyong biyaya at habag, lahat ng kahilingan ng aming itinataas ay ipagkakaloob mo po sa amin, Panginoong Jesucristo. Pagpalain mo ang aming mga mahal sa buhay, anumang karamdaman meron sila, abutin sila ng pagpalang kamay at ipagkaloob ang kagalingan, dakilan Diyos. At buhat sa kayamanan mong hindi na uubos, Yahweh, ipagkaloob mo sa aking mga kapatid ang lahat ng katugunan sa kanilang kahilingan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin, pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo. Samahan kayo ng Diyos at patuloy pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Sa
makatayo at dasalin natin ang Salmo 21, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkopkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mugat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitan, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mga araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yawang masasama ay nakikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay, kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mapapangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gaganipala ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantiin ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdaan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you again next Friday. And see you tomorrow sa Saigon Sacred Heart Church.